Inilabas na po ng International Criminal Court ang mga dokumento na magpapatunay na ang dalawang senador ay kasama sa co-accused sa crimes against humanity. Okay? At ang tinutukoy po ay si Senador Bato de la Rosa at Senador Bongo na may kinalaman daw sa operasyon ni dating Pangulong Duterte dyan po sa laban sa illegal drugs at Operation Tukhang paglabag sa karapatang pantao, crime against humanity nga po. Matindi ito. Malamang hindi na talaga magpakita sa Senado si Bato de la Rosa na mula nung mga chismis na meron ng warrant of arrest noong November last year until now, hindi pumapasok sa Senado. Pero ngayon sa bagong balitang ito na opisyaling inilabas ng ICC ang mga dokumentong magpapatunay na may pananagutan itong dalawang senador, ay di lalong matatakot yan. Iwan natin kung si Senador Bato o si Senador Go ay gagaya kay Bato or haharapin kung sakaling lumabas din po ang mga arrest order, arrest warrant. At yan po'y malamang mangyayari na. Kasi pag nagsalita ang ICC na ang co-accused ay ito, ganon. Ibig sabihin yan, merong probable cause. May basihan para maglabas ng warrant of arrest. Katulad ng ginawa laban kay Duterte na mag-iisang taon na next month. Kasi si Duterte nahuli noong Marso 11 yata kung di ako kakamali. At nung gabi pinadala rin sa Dahig kaya March 12 nung nagsimulang siya ay makulong sa Dahig, Netherlands. Next month, March, isang taon na. Non-bailable offense. Kung ganyan ang mga kasong kakaharapin ni Bato at Go, abay hindi humalayong maka-arestuhan niya pag nagkaroon ng warrant of arrest kasi naninindigan at paninindigan ng Philippine authorities under President Marcos kung ano ang ginawa kay Duterte base sa court order, base sa Interpol coordination sa Philippine government, yun din ang gagawin. Malungkot na balita ito para sa kilala ko at kaibigan ko yung dalawang ito, Bato at saka si Bongo, pero wala tayong magagawa. Kung yan ang order, yan ang sinasabi ng korte base sa dokumento, abay dapat nilang harapin niya. Ulitin natin, walang political issue rito. Ang complainant ay mga Pilipinong nagpunta sa ICC noon pang 2017. Second year pa lang sa 6 na taon ni Duterte bilang Pangulo. 2017 pa nagreklamo. Halos 10 taon na. 9 years na ngayong taong ito. Ganong katagal. Okay? Ngayon pa lang magsisimula ang isyong ito. Isa pang balita. Naku, ito yung matindi. Nireject po, deny na naman ng ICC ang kahilingan ng kampo ni Duterte through lawyer na si Atty. Nicholas Coltman na pagbigyan ng kahilingan na hindi daw hupit, hindi daw kaya ng kalusugan ni Duterte na humarap sa pre-trial na naka-schedule ng 2023, 24 hanggang 26 ngayong February. Next week na yan, malapit na. Idininay po. Pinanindigan ng ICC judges yung medical record na nakuha nila mula sa kanilang mga doktor na fit, kaya, may kakayanan, umarap sa pre-trial si Duterte. Pero yan ay tinutulan ng abogado ni Duterte. Nagpetisyon, natutulan niyang ruling na yan. Pero ngayon, final na po. Naglabas na ang ICC ng desisyon, nireject. Hindi na kumbinsi ng abogado ni Duterte ang ICC judges na hindi kaya ng kalusugan ni Duterte humarap sa trial. At dahil dyan, malaki ang posibilidad na yung schedule na February 23, 24 at 26, kung di ako kakamali, tuloy na yung trial. Ito kung yung mga gunita, lagi kong sinasabi, hindi naman tayo nakikialam. Ang ICC may sariling mga abogado, may sariling mga medical team, may mga doktor yan. Sila yung sumusuri sa kanilang akusado at under trial.
Kasi kanilang pinapangalagaan ang seguridad, kalusugan, pagkain, lahat ng kailangan ng isang akusado. Obligasyon nila yon. Kasi hindi pa naman guilty. Isasalang pa nga lang sa trial eh. Kaya yan ay mahalagang kanilang pangalagaan ng kalusugan. At syempre, sa side naman po nung kampo ni Duterte, pinapalabas nila na hindi kaya ng kalusugan ni Duterte humarap sa trial. Nga ho yung salungat eh. Syempre, ang masusunod ay yung medical report ng ICC. Yun po yung nangyari. So wala naman tayong kinakampihan dito. Ayaw ko ang pag-usapan yung detalye ng kaso. Alam naman natin, general information dyan, human rights violation, crime against humanity. Pero yung proseso sa ICC, wala tayong control dyan. Ipinapaliwanag ko lang. Yan po yung development. Dalawang issue ang ating pinag-usapan ngayon. Dokumento nagpapatunay co-accused si Senador Bato at Senador Go. Yan ang isang bago. Pangalawa, yung nga hong pagbasura. Na-reject yung motion o petisyon ng kampo ni Duterte tungkol sa tunay na kalagayan at kalagayang pangkalusugan. Mas pinaniwalaan ng ICC ang kanilang medical report kaysa sa sinasabi ng kampo ni Duterte. Matindi talaga. Mag-iisang taon na next week o next month, ngayon palang mag-uumpisa ang trial. Matagal-tagal ang laman ng ito ng paghahanap ng katarungan, justice for all victim, justice for all suspect o akusado. Yan po yung ating paniwala. Katarungan para kay Duterte, katarungan para kay Bato at kay Bongo at iba pang mga general, mga PNP na kasamang co-accused. Katarungan para sa lahat. Rule of law. International law. Ang International Criminal Court. Wala tayong magagawa dyan. Kung ano ang kailang ginagawa at mga posisyon, ating ibinabalita lang. Walang personal. Please like and share. Ano po? Ang ating ginagawang mga pagbabalita ay bahagi lang ng aking obligasyon dahil ako po ay 38 years na sa pamamahayag sa industriya ng radyo at telebisyon. Okay? Dito sa social media ay nandito na tayo, kaya binabalita lang natin. Kung may mga nagagalit dahil hindi nakakaintindi ng aking obligasyon. Kung may nagagalit kasi sarado ang isip nila. Pero wala, mga basher at troll lang yun. Wala po yan. Hindi naman tao yung basher at troll. Huwag na nating patulan. Basta isa lang ang pangako ko sa inyo. Walang pwedeng makapigil sa atin. Basta hanggat binibigyan tayo ng katalinuhan, kalakasan at pagkakataon ng ating Panginoong lumikha sa ating lahat. Gagawin ko ang for information, information dissemination, at for education ng mga topic. Araw-araw sa lahat ng pagkakataon. Yes, please like and share.